Alright, good afternoon sa ating lahat. Thank the Lord na makasimba naman tayo this afternoon. Also, salamat sa song offering sa Chorus family. So, maganda yung bata pa sila. Na-train na natin dahan-dahan sa pagkanta. Pag-offer ng song kay Lord. Si Clint, ginasabihan namin sa bahay. Sabi ko, we will offer a song. 3 of us, Mommy, Daddy, and you. Yes, Daddy. Yes, yes. Pero gusto namin mag-practice. Hindi na siya. Kay Daddy, I'm scared. Scared daw siya. Sabi ko, chill din doon, no? Kuya Roy, si MG. Sabi ko, I'm scared, Daddy. So, i-pray natin ni si Clint. Kay isa sa mga desire namin ni Ma'am Vic na makasong offering kami 3 dito. Yun aming prayer na one day. Gusto ko sana matrain kahit dito lang muna sa mga bata. Kasi pag na-train na siya dito, di na mahirap dito someday. No? Kaya, hindi pa. Ano siya? Takot siya na makita. No? Takot siya na mag-perform. So, i-pray po natin. Okay, kailangan ko, Brad, ang pulpit stand at whiteboard, please. Okay, ngayong hapon, magsulat tayo. Okay, magtayo tayo please and let's have our Bible reading. Ngayong hapon. Galatians 3:13. Galatians chapter 3. Chapter 3, verse 13. Book of Galatians, chapter number 3, verse number 13, or verse 13. Okay, nakita na? Okay, let's read all together. Verse 13, read. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Amen. So in this verse, maliwanag po na hindi na tayo under the law. Sapagkat si Kristo na, Brad, ang naging katapusan ng law. At tayo po ay niligtas mula sa batas. Mula sa batas po ni Moses, mga kapatid. Christ hath redeemed us from the law. In what sense? By being made a curse for us and by being hung on a tree. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Before we go on, shall I have a prayer? Father, we ask you to bless our afternoon service. We ask you, Lord, to bless your word and our study and our teaching this afternoon. I pray that you would help us na maintindihan namin, Lord, ang mga bagay dito po sa aming series study na upang maiwasan namin ang confusion at lalo naming maintindihan ang iyong salita. Salamat sa opportunity, Lord. We can learn together, we can read the Bible, and maka-study po kami. It's my prayer that the Holy Spirit of God will be the one to teach us and shed light sa aming mga isip at aming mga puso this afternoon. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Now, balik tayo doon sa pinaka-importante na dapat nating mas maganda na yung ulit-ulitin natin para may nagsulat dito ba na hindi whiteboard ba?
Mga teacher, bantayan nyo talaga mga bata, lalo na yung gagamit ng mga, sira na gani itong ating whiteboard. Daw hubog. May nagsulat dito ng hindi whiteboard. Pentel pen sigurong ginamit. Basic right division of the scripture. So basic lang muna. Kaya basic pa man tayo. So at least alam natin ang pinaka-basic. Mahirap magpunta tayo ba sa medyo complicated na sa basic pa lang di pa natin alam. So dapat dito muna tayo sa basic right divisions of the scripture. At don't you know mga kapatid na ang ating Panginoon siya ang author po ng right division? Yes. In the creation pa lang, in the first day pa lang, nandun na yung right division. Sino nang divide ng land and sea? Ang Panginoon. He divide the light and darkness. Amen? So nandun pa lang, meron na pong division. So, ngayong hapon, ang basic po apat na divisions na dapat nating i-acknowledge at dapat nating maintindihan. Yung difference niya. First, the basic division of basic. Okay? Number 1, law and grace. So dapat maintindihan natin ano ang kaibahan ng law at grace. Si grace at si law. Okay? Hindi ito pangalan ng tao na si Grace. Okay? Grace, unmerited favor of God. Okay, law and grace. 1 John 1:17. 1 John chapter 1 verse 17. 1 John chapter 1 verse 17. 1 John 1:17. Okay, let's read together. Ready? Go. For the law was given by, parang di nakakita. Sorry. Hindi 1 John. 1 John nasabi ko. John pala. John. 1 John ang nasabi ko. Book of John lang. John. John. Matthew, Mark, Luke, John. Kaya pala wala kayo nagbasa. Iba palang book gibuksan ninyo. Alright. Abi ko kamo ang tulog, ako day ang tulog. Kita na? Yes. Sige po. Verse 17, ready, go. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So dalawa po nakita natin doon sa ating binasa. The grace and the law. Sinong nagbigay ng law? Saan galing ang law? Kay Moses. Pero si Kristo, si Jesus Christ, siya nagbigay, siya ang pinanggalingan ng grace. Okay? So maliwanag dito, dalawang author, dalawang entity. Okay? Grace and, mga kapatid, law. Okay? Ano ang law? Ano ang law? Law and grace are two principles under which mankind has operated with God. So pareho po ito ginamit ni Lord to operate mankind. Okay? Law and grace. Pero magkaiba lang po na dispensation. Okay? Sabi dito, the first law was given to Adam. So kay Adam pa lang, nag-i-impose na ang law. Thou shall not. Nakita niyo yung word? Thou shall not. That is law. Law is rule. Rules ba? Rules. Na dapat mong sundin. Otherwise, pag mag-break ka sa law, may consequence. Tama? So yun ang law. Ang law is opposite sa grace. Okay, later on, i-discuss natin yan. So, take note, ma-differentiate mo ang law, Brad, kay whether you like it or not, compulsory po ito.
At aside na compulsory ka na mag-comply, pangalawa, ang kaibahan ng law, may consequence. Hindi pwedeng libre ang penalty. Meron talagang penalty. And even sa ating batas ngayon sa lupa, pag nang-rape ka, nagkawat ka, hindi pwedeng palakpakan ka ng pulis. Hindi pwedeng i-okay lang, i-quits lang, hindi pwede. Merong katapat po yan, may corresponding punishment. Ganon din po sa Bible. No, during the law, nag-operate ang Panginoon, the law, during the law. Adam and Eve, later, hundreds were given in covenant with Israel. After kay Adam and Eve, binigay po ito na law as a covenant with Israel. And we learn from the law the need for a great work to be done for God's righteousness. So, mag-comply po sila, mag-follow po sila. Now, let's go to Genesis chapter 2, verse 16 po. Okay? Genesis chapter 2, verse number 16. Dito pa lang, ay nag-impose na po ang Panginoon ng kanyang restriction o meron po siyang giprohibit. Meron siyang sinabi. Look at verse 16. Chapter 2, verse 16. Genesis 2:16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Amen? That is a law. Sabi niya, Adam, Eve, sa lahat na tanim dito sa Garden of Eden, pwede nyo kainin. Thou shalt freely eat. But, sabi niya, may but. Pero may punong kahoy na hindi nyo dapat kainin. Sapagkat sa oras na kainin nyo ito, sigurado po, sabi ng Bible, thou shall surely die. Okay? So nakita nyo po, diyan mga kapatid, na meron pong consequence, merong result, merong kaakibat na punishment or penalty kapag nilabag po nila ang utos ng Diyos. Okay? So take note na meron na po, even in the Garden of Eden, meron na pong batas. Nauna na po ang batas. Meron na pong law nag-i-impose ang Diyos sa kanila. And then what happened? O pinaka-famous, ano po yon? 10 Commandments. Okay? Exodus chapter 20, maliwanag do, pinaka-concise po, gi-arrange po ng Panginoon ang kanyang batas na ito ay dapat nilang gawin at may mga bagay na hindi dapat nilang gawin. Ang first 5 ng 10 Commandments, okay. The first 5 is batas po yan, law po yan. Saan po yan naka-address? Godward. Ang last 5 is manward. Pag sinabing Godward, address para sa Panginoon na batas. Thou shalt not make any graven image. Thou shalt not bow down. Ano pang sunod? Thou shalt not serve. Oh. Tapos keep the Sabbath. Lahat po yun na first 5, address po doon para sa Panginoon. Ang last 5 para sa tao. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not kill. That is manward pa rin yan. Thou shalt not steal. Para sa tao yan. Hello? Nakuha nyo? So, gidivide po ang 10 Commandments. Ang first 5, address para sa Diyos na dapat gawin ng tao. Ang last 5, address para sa tao na dapat huwag niyang gawin sa kanyang kapwa. Naintindihan nyo? Okay? So, that is 10 Commandments. Batas po yan. Otherwise, pag nilabag nila ito, may consequence po. Ito. So, ito, mandatory talaga yung 10 Commandments and that was given to the children of Israel. Okay, Deuteronomy chapter 6, please. Deuteronomy chapter 6.
Deuteronomy chapter number 6. Look at verse number 'Lubat. Right. Let's go to verse 24 and 25. Deuteronomy chapter 6, verse 24 and 25. 24, and the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is this day. 25, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He hath commanded us. Now notice the word in 25, it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments. So sa Old Testament, Brad, paano sila ma-counted na righteous? By keeping the law, by obeying the law. Hindi ang kanilang righteousness through Jesus Christ, but ang kanilang righteousness, ma-obtain nila, ma-acquire nila by keeping the commandments of God. Amen? Amen? So maliwanag po na ang basis ng kanilang righteousness, sabi ng Bible, if we observe to do all these commandments. So yan po ang righteousness. Magkaiba po yon sa righteousness natin ngayon. Later on, i-discuss natin. So take note. Okay? The law. Okay, the law that is covenant with the children of Israel. So tandaan niyo po, pag sinabing law, automatic ilagay natin sa isip, that is intended and designated and for the children of Israel. Walang iba, kapatid. Sa Israel talaga yan gibigay. That is covenant. That is covenant between God and Israel. Between God and the children of Israel. So, covenant po nila yan. Okay? Ating nabasa kanina, kay Adam, wala pang Israel doon. Pero sa time, mga kapatid, ni Moses, doon po gi-impose, nakipag-covenant ang Panginoong Diyos. Meron siyang covenant to the children of Israel. Now, ang grace naman, ito namang grace. O, ano naman yung grace? So, tandaan natin, ang law, okay? That is, okay, compulsory, mandatory na dapat nilang i-observe at maging righteous po sila by observing the law. However, grace is the essential principle in the great dispensation of grace under which we now live. Grace is described by undeserved favor unto reprobate humanity. God's provision of free grace unto salvation is offered to all without works. God's love is manifested in the finished work of Christ on the cross. Okay? So ano po ang grace? Anong definition ng grace? That is unmerited, unadulterated, and undeserved favor unto a reprobate humanity. Okay? Hindi karapat-dapat, hindi ka deserved, pero binigyan ka ng favor ng Panginoon regardless kung sino ka at ano ka. Yun po ang grace, mga kapatid. Okay? Let's look at Ephesians 3:2, please. Ephesians chapter 3, verse number 2. Okay? Ephesians chapter 3, verse number 2. Okay, verse 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So sinabi ni Paul na mayroon tayong dispensation of grace o certain period of time na nag-operate ang Diyos by grace.
At sabi niya dito, which is given me, binigyan sa kanya, binigay sa kanya, at sinabi niya, not only sa kanya, but also to you word, referring po sa mga Gentile. Okay. Ano pa? Na verse ating mabasa mga kapatid. Titus 2:11. Titus chapter 2, verse number 11. Titus chapter 2, verse number 11. All right. Chapter 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Okay? So, gimension ni Paul na ang grace dito will produce or will bring what? Salvation. Nagbibigay ng salvation. Take note, hath appeared to all men. Lahat na po. Wala nang pili. But lahat po nakaabil. Lahat po ang binigyan. Lahat po is deserved na po sa grace ng Panginoon. Take note, appeared to all men. Chapter 3. Chapter 3. Verse number 3. Titus pa rin. Tingnan nyo po. Look at verse 3. For we ourselves also were sometimes what? Foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness, notice, the kindness and love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our what? Savior, that being justified, verse 7, by His what? Grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Amen? Wow, napakaganda. Sino ka before? Sabi ng verse number 3, ano tayo? Gi-describe? Sino tayo? We are foolish. We are disobedient. Hello? We are deceived. We are serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But praise the Lord. Verse number 4, but because of the kindness and love of God, our Savior toward us, toward man appeared. And He said, verse number 5, not by works. Kaya kung works pa, wala, balda tayo lahat. Kung works pa, disqualified tayo lahat. But praise the Lord, gisave tayo ni Lord, kahit po tayo mga foolish, mga disobedient. Kasi sabi niya, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy. Amen. That's the highlight, mga kapatid. Yun ang underscore dyan. According to His mercy, the basis of our salvation, not because of who we are, but because of who Christ is. He is merciful. He is loving. He is gracious. Amen. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. That's why verse 7 sabi niya, because of the mercy of God, He saved us. Not only He saved us, but justified us. By His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Wow. Amen? Di ba napakaganda mga kapatid? Napakabuti ng Panginoon. That is pure mercy. That is pure grace na talagang mercy lang talaga ni Lord. Na tayo po'y naligtas kapatid. Wala tayong contribution. Wala tayong ginawa para maligtas ka. Wala kang ginawa na makasatisfy na masabi ng Panginoon, o iligtas kita, kay mabuti kang tao. Hindi. Walang kabutihan sa ating buhay. Okay? Sapagkat tayo'y makasalanan. That is why purely grace, mga kapatid, ang ating pong kaligtasan. Amen? Another verse, Ephesians chapter 2, para makita pa natin, ma-appreciate natin, Panginoon, ang mga kapatid, ang grace ng Panginoon sa atin. Ang favor ni Lord sa atin. Alright. Ephesians chapter 2. May I request all the ladies to please read
Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. Verses 1 to 5. Another perfect example na gi-mention ni Paul, gisulat ni Paul, patungkol po sa status, condition ng mga Ephesian believers before. Okay? 1 to 5, all it is, read. Wow. Amen? Mga kapatid, kung intindihin mo, parang makaiyak ka ba? Grabe ang Panginoon. Tingnan mo, mag-reflect ka, sino ka before? Anong condition mo, spiritual condition mo before God? How miserable we are? Mga kapatid, grabe ang mercy ni Lord. Kaya sabi niya, ano tayo before? We are dead in trespasses. Mga patay tayo dahil sa kasalanan. Iyan ka, yan ako. Yan tayo ang ating condition kay Lord. Ano pa tayo? We walk according to the course of this world. Hindi tayo lumalakad sa Panginoon. Hindi. Sino pa? According to the prince of the power of the air. Sino ito? Si Satan. Doon tayo sumusunod kay Satan. Siya ang tawag na prince of the power of the air. Si Satan. Ano pa? The Spirit is now worketh the children of disobedience. Mga disobedient. Ano pa? Among whom also we all had our conversation in time past. Yung conversation diyan, yung manner of life. Ano yung manner of life natin? Before, past, sabi ni Paul, your conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. So yun ang sinusunod natin, yung udod-nun, yung fleshly desire. Under tayo doon, control tayo doon. And we're by nature the children of wrath, even as others. Mga kapatid, is there good things sa atin? No. Nothing. Walang maganda. Walang mabuti sa atin. Amen. But praise the Lord. Look at verse number 4. But God, may transition mga kapatid. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Grabe oh. He's rich in mercy. Yung pagka-describe ni Paul, not only that, si Jesus Christ is rich in mercy. Ano pa? Ginamit pa ni Paul, great love. Amen. Even when we were dead in sins, mga patay sa kasalanan, at quicken us together, binuhay tayo mga kapatid, with Christ by grace, ye are saved. Amen. Wow. Tanong, na-save na ba sila? Yes, sabi ni Paul. Past tense na. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. So kapatid, biyaya talaga ang nakapagligtas. Grabe ang biyaya ng Panginoon. Glory to God. Amen. Okay? So, ito, ang law, ano ang kaibahan ng law? Maging righteous ka kung meron kang gagawin. I-consider kang righteous if you do this, if you do this, if you keep this, if you practice this, you will be made righteous. Pero sa grace, hindi. Automatic naging righteous ka because of Christ. Si Christ ang reason, ang basis ng righteousness ng tao. Yan ang tinitingnan ng Diyos Ama dahil sa righteousness ng kanyang anak na binigay sa kanyang mga anak na mga ligtas katulad sa atin. Oh. Sapagkat sa atin, wala tayong righteousness. So pure ang grace, wala kang ginawa, hindi masama kang tao, pero binigyan ka ng favor ng Panginoong Diyos. No?
Mercy ng Panginoon, mga kapatid, kahit hindi ka karapat-dapat. Okay? Kaya, tingnan po na ngayon, tandaan natin, dalawa pong operation. Pareho po ito nag-operate, ginamit ng Panginoon. Merong law, ginamit ng Diyos. At ngayon, grace. Pareho po ito na dispensation. Dispensation of law and dispensation of the grace of God. So dapat alam natin itong dalawa, saan ito gi-apply, saan at kailan ito gigamit ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon, applicable pa ba ito? Dito ba tayo mag-base o dito sa grace? So dapat maintindihan natin ang law and grace, the basic right division of law and grace. Okay? So sa Bible, pag binasa mo yan, dapat, yun nga, kailangan natin ang okay, tawag dito timeline. Okay, dapat ito ang ating itong the cross. Okay. Anong last verse ng Revelation? Anong last verse ng Revelation? 21? Di ba may chapter 22 ang Revelation? Anong last verse? 21. Alright. So dito po, okay, dapat alam natin, saan ba? Dapat alam mo. Okay, mula dito, papunta dito sa cross, dapat alam natin, automatic po yan is under the law. Amen? So wala na tayong question dito? Maliwanag na ba sa atin? Na mula Genesis 1:1 papunta sa cross, sa death of Christ, that is under the law. Ibig sabihin, yung Matthew, Mark, Luke, and John, kasama pa po. Doctrinally speaking, yan ang confusion. Doctrinally speaking, under the law. Pero by arrangement, kaya yun man agreement. Bakit, Pastor, ang Matthew part man sa New Testament? Arrangement, New Testament. Sa arrangement, but doctrinally speaking, Matthew, Mark, Luke, John is under the law. Okay? Under the law. Mga kapatid, kaya maraming sa atin, gabas. Anong klaseng teaching? Pakita ako ng Bible na naging Old Testament ang Matthew, Mark, Luke, John. Kamango sa ila. Ang daw, Matthew, Mark, Luke, John, part daw sa Old Testament. Basahan mo diya, the New Testament. Ang gitignan lang nila ang arrangement. Pero di nila binasa, tiningnan, inobserbahan na doctrinally speaking, under the law pa yan. And I can prove you marami si Jesus Christ mismo nag-observe sa law. At maraming inutos diyan ng Diyos sa pamagitan ng batas. Amen? Kaya di na lang natin patulan kaya mahirap na. Importante na mag-study tayo. Amen? At least alam natin. Yan mga kapatid. So that is the law. And then sa cross, okay. Saan ang boundary ng grace? Ano ang boundary ng grace? Hanggang kailan ang grace? Ito. So, yan from the cross until ito rapture. So ito na portion. Ito na portion from the cross until rapture, iyon ang grace. Tanong, napabilang ba tayo sa grace period? Yes. Andito pa tayo. Kaya, pag magpunta ka dito, gihalo mo ang law. Pag nagbalik ka dito, gihalo mo ang grace at law. At sabi noon Romans chapter 11, grace is no more grace and work is no more work. Kapag hinalo mo po yung dalawa. So, dapat hindi ma-mix. So, dapat ito mga kapatid, maliwanag po. Okay? So, iba ang grace, purely favor ng Panginoong Diyos, mga kapatid. At yun po ang ating kaligtasan. Okay? Ephesians, makita po natin. Okay, another verse pa na ating pong basahin. Romans chapter 5. Romans chapter number 5. Romans chapter 5.
Romans chapter 5, look at verse number 6. Romans 5 verse 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, notice the word, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Amen? How many times gimension ang word na mga kapatid? Ginamit ang word dito na reconciled, no? Dalawang bisis. And what else? Ano pa tayo? Sabi ng Panginoon Diyos, we were ungodly. Okay? We were ungodly. At sabi ng Bible, yet, sabi ng Bible in verse number 8, but God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners. Ano tayo? Anong description sa atin? Beginning in verse number 5. Oh, ano tayo? Verse number 6. We are ungodly. What else? We are without strength. Ano pa? Ano pa tayo? We are sinners. Ano pa? We were enemies. Tama? Enemies. But thank God, sabi ng Panginoong Diyos, He saved us through the death of His what? His Son. Oh, ganun ang mga description sa Bible about sa atin. Okay? Enemies, ungodly, mga kapatid. Praise God for His love. Okay? Number 2. Diyan ba tayo? So, dapat alam na natin ang law at grace. And grace, unmerited, undeserved favor. Ang law, that is a compulsory. It is a command of God. Kapag ka nag-fail ka na mag-comply, may kaakibat na consequence. Tama? Itong grace, kahit di ka nag-comply, nandun pa rin ang mercy ni Lord. Binigay pa rin sa'yo. Walang condition dito. Hindi na, mamahalin kita, basta. Hindi po. Minahal ka ng Diyos kahit sino ka at ano ka pa. Ganun ang grace. Ang batas, okay, bigyan kita ng reward pag gagawin mo ito. Pero pag nag-fail ka, ito ang kapalit din. Yan ang batas. So, wala kang choice sa batas. Isa lang, Brad. I-comply mo talaga. Okay? So, iba po. Okay, number 2, na basic right division is, ano? Ano kaya, Brad? Ano kaya pangalawa? Na dapat alam natin ang difference nila. Anong kaibahan nila sa dalawa? Ito, alam na natin ang law at grace. Amen? Okay. So number 2, ako na lang kay wala man kayong sagot. Yan. Israel and church. Israel and church. Iba ang Israel, iba ang church. Hindi mo pwedeng gawing i-type mo o i-typify. Anong tawag doon? Parang allegorical. I-personify mo. Na ang Israel, gawin mo siya na church. Or i-convert mo ang church, gawin mong Israel. Vice versa, ang Israel, gawin mong church. Hindi po. Magkaiba po yung dalawa. Iba ang Israel, iba ang church. Iba ang church, iba ang Israel. Hello, amen? Kaya pag nabasa ang Israel, Israel po yan, literal po yan na Israel. Hindi po yan type of church. Ang problema sa mga pastors ngayon, ang Israel, gawin nilang type of a church, New Testament church, mali po yun na pag-interpret sa Bible. Kaya magulo. Ang Israel, hindi mo pwedeng gawin, i-convert na, gawin mong church ngayon sa ating panahon.
ay malaking problema yun. Marami kang babanggain na principle sa Bible, Brad. Kaya dapat maintindihan natin, every time may mabasa kang Israel, referring talaga yan sa Israel. Ngayon, the holy nation of God, literal po yun na Israel, na bansang Israel, na bayan ng Diyos. Amen? Diyan pa tayo? Oh, makinig tayo, kaya importante po ito. Para, mga kapatid, Israel and the church are two entities through which God's will is performed. Israel's purpose is to be a peculiar people above all nations and kingdom of priests unto God. So ano daw ang Israel pala? Number one, peculiar people. Tinawag silang peculiar people. Pangalawa, tinawag silang above all nations. Di ba anong sabi ng Diyos? Thou shalt be blessed and thou shalt be a blessing. Maging blessing ka sa mga nation. Ano pa ang tawag sa Israel? Kingdom of priests. So yung kingdom of priests, hindi yan para sa atin. Para yan sa Israel. Okay, let's go to Exodus 19. Please open your Bible. Mga lalaki, all men please. Exodus chapter 19. Para at least alam natin kung ano bang Israel. Sino ang Israel? Of course, galing yan kay Jacob, na tinawag na siya na Israel, from Jacob to Israel. Chapter 19, verse 5 and 6. Alright? Diyan na mga men? Okay, all men, ready, read. Now therefore, if you take the voice again, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar nation over the time, and ye shall be unto me and holy nation. We are members of the faith, the children of Israel. Amen. So, na-mention po ang Israel, tama? Anong tawag sa kanila? Peculiar treasure or people. Ano pa? Anong sunod? Verse number And keep my covenant. And ano pa? Alright, tingin. Anong sabi ng Diyos about Israel? Sabi niya, tinawag siyang peculiar treasure. Or, sa ibang mga verses, peculiar people. Ano pang tawag sa kanila? Kingdom of what? Priest. Kasi ang mga Levites galing sa kanila. Hello, amen? Ano pa? Verse number 6. Okay, and ye shall be unto me a kingdom of priests, and next, holy nation. Di mo madinay, Brad, may holy nation talaga. Kaya nga, ginatawag sila Holy Land Tour. Di ba? Holy Land. Pag automatic Holy Land, refer yan sa Israel. Wala nang tinawag na Holy Land na ibang bansa. Israel lang. Kasi ang Israel, tinawag din ng Diyos, Holy Nation. Holy Nation. Ha? Kaya Israel po yan. Yan ang description sa kanila. Peculiar people or peculiar treasure. Next, ano pa? Is kingdom of priests, and also tinawag sila na holy nation. Alright. Okay. Ano pa ang ating makita dito sa kanila? Look at Deuteronomy chapter 14 verse 2. Deuteronomy 14 verse number 2. 14 verse number 2. Verse 2. For thou art an holy people
unto the Lord thy God. And the Lord hath chosen thee to be a peculiar what? People unto himself above all the nations that are upon the earth. So dito uli, gitawag silang holy people. Next, chosen. And then, ano pa? Okay? Mga kapatid, above all nations, special people. Okay? Another verse. Look at verse 20, chapter 26, verse 18. 26:18. 26, verse number 18. Verse 18. All right? 26:18. And the Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his what? Commandments. Kaya church, di natin ma-deny, parang in human mind, parang masabi natin na, Pastor, ang Ginoo may pabor-pabor, na may paborito siya ng mga tao, kang bansa. Kung sa human mind, ano natin ba? You notice, Brad, how many times gi-mention ang word peculiar people? Amen? Peculiar, pinasahi. Special. Oh. So kung sa mind natin tawhanon, nganong espesyal ang Israel, nganong mas palangga sa Ginoong Israel? Nga sa tanang tribo, Israel, nga hindi Pilipino. Ay, wait, magbuot ka kung ano tong type sa Ginoo. Itanong na lang natin yan sa kay Lord. Kahit ako, gatanong din ako. Sabi ko, grabe no, Israel sa lahat na bansa. Bakit wala sa Europe? Bakit sa Israel? Napakaliit na bansa. Kaya, di tayo mag-wonder, kahit ano kagira ang Israel, hindi talaga matalo-talo yan. Kahit di tayo mag-pray na, Lord, please help Israel, alam ng Panginoon. Sabi niya, it will not slumber. Like a lion that, mga kapatid, hindi, proven and tested na yan for so many years. Inatake nila 6-day war, 1967. Hindi pa sophisticated, hindi pa advanced, wala pang mga masyadong technology ang Israel. Imagine mo, 1967, 5 bansa ang nagira sa kanila. But in 6-day period, lahat nag-surrender. Ganon ang pag-preserve ng Panginoon sa bansang Israel. Kaya di natin ma-question ang Israel talaga. Ngayon, grabe, may Hezbollah, Lebanon. May mga Hamas sa Gaza. May mga Houthi doon sa Syria. Ngayon, nag-intra naman ang Iran. O, ang Iran, grabe yung mga rockets nila. Pero, kita mo, although may mga nag-land na mga missile, pero in general, mga kapatid, minor lang compare sa kanilang damage mismo. O, imagine mo, ilan ang population sa Israel? Officially, ilang milyon? Ilang milyon ang mga Israelites, ang mga Hudyo? Yung sa kanila lang ha, may mga Hudyo kasi sa ibang bansa. Nag-scatter kasi ngayon ang Hudyo, ang mga Hudyo all over the world. Pero yung registered sa kanila, or according sa nabasa ko na article, 9 million, 9.3 million. That is 9,300,000 lang. Tanong, ilang milyon ang Iranian? Ang mga taga-Iran, ang population nila, yung bagong kalaban nila. Magbasa-basa man ka mo para 90 million. 90 million. So wala sa 1/4. Ang isa 9 million. Ang isa 90 million. Imagine mo. 1%? 10%? 10, almost 10. 90 versus 9.3. Vertically, kung ano pwedeng pulbusin. Tapos, alam niyo po, tinanin niyo sumapa ang Iran compare sa Israel, Brad. Nakita niyo, ang land area ba?
Brad, pwede mong sabihin 50 times. Ang Israel kasi ngayon, nahati pa yan. Sa loob kasi ng Israel may tinawag West Bank. Yung West Bank yan, mga Palestino yan controlled. Within Israel. Ang Israel, halimbawa, para sa atin Pilipinas, ang Visayas, iya sa mga Palestine. Ang tawag sa kanilang lugar, West Bank. Kaya dalawa po ang Palestine. Gaza Strip, yung gibomba nila ngayon, at saka yung West Bank. Government within the control of Israel. Kaya every now and then, may clash sila, nag-conflict sila. Kasi itong mga, gapasok ng illegal na armas, itong mga Palestino na nasa loob ng Israel. Ano pa? Sino may-ari ng Dome of the Rock? Mga Muslim. Yung templo doon, yung Temple of Solomon dapat, sa Israel, mosque na yun ngayon sa, mosque sa mga Muslim. Kung makita mo, grabe ang power ng Panginoon. Kasi sabi niya, gipreserve niya yan. Peculiar people. Holy nation. At meron siyang covenant. Now, although ang Israel ngayon, tinawag siyang blindness in part. Kasi di nila gikilala si Jesus Christ na Messiah. Blind sila. But time will come, yung atakihin na sila ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. That's the time, mag-cry na sila sa Panginoon. Lord, surrender na kami. Lord, ikaw talaga ang aming Messiah. And that's the time, i-recognize na nila si Jesus as Lord. Mga kapatid. But mangyayari po yan sa tribulation period. Karon tiga pa sila. Hindi gani sila gapati si Jesus Christ. Pero gapati sila kay Solomon, sila David. Gapray sila. Gapray si Netanyahu. We pray our father, our Jacob, our patriarch, Jacob, Isaac. Recognize sila. Pero si Jesus Christ, di nila ginasali. Because they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. And that is biblical prophecy sa Bible. But time will come, mga kapatid, at tribulation, they will bow down and recognize that Jesus Christ is the Messiah. Amen. Praise the Lord. Amen? Kaya ang Israel, iba. At ang promise sa kanila, iba kaysa atin. Okay? Amen? So dapat alam natin ang Israel. Pastor, ang modern Israel, yun ba rin sa Israel sa Bible? Yes. Wala nang ibang Israel. Kaya maraming ga-oppose, ga-kontra sa Israel. Hindi, ga-claim-claim. Hindi sila yung Israel sa Bible. Hindi yan totoo. Wala na yung Israel sa Bible. Mga kapatid, merong perpetual promise si Lord. Na hindi pwedeng, alam niyo yung Holocaust? Holocaust? Yung sa time po ni Adolf Hitler sa Germany, na gusto niya i-exterminate lahat ng mga Hudyo. Pila ka milyon gipatay niya? More than 2 million Jews. Gipatay ni Hitler, galit siya. Gusto niyang panason sa buong mundo ang Hudyo. Galit si Hitler sa mga Hudyo. Kaya doon sa Germany, merong concentration camp. Gibutang ang mga Hudyo sa isang building, tapos gigas chamber sila. Kaluoy, bata, tigulang, lalaki, babae, brad, gibutang doon. Gibutangan, gipabugahan sa kaso, nagkalamatay mga Hudyo. Ang iban, ang iban, gitorture, giamat-amat patay, mga utod, gipagutuman, hasta na patay. Grabe, 2 million Jews. Gipatay mga kapatid sa Europe. And you know what? Isa nga nagpasalamat ang Israel sa Pilipinas. Why? Isa tayo na bansa sa Asia, only in Asia mga kapatid, na tumanggap ng mga survivor ng mga Hudyo. During the time of Manuel L. Quezon. Kaya meron doon, statue doon sa Israel, gipagawa ang Israel in recognition mga kapatid, na merong 1,200 na gisagip, gitanggap ng mga refugee ang bansang Pilipinas sa Israel. Kaya ang friendship natin sa Israel malalim. Kaya welcome, marami tayong mga Pilipino sa Israel, palangga ang mga Pilipino sa Israel. At hindi man ang mga doktor, hindi man ang mga caregiver sa Israel. Kaya grabe ang kanilang pag-recognize ng kanilang utang na loob sa ating bansang Pilipinas. Na yung pagsagip natin sa kanila sa Holocaust, malaking bagay na po sa bansang Israel. Oo, mga kapatid. Kaya po, napakaliit ng bansa, pero ang promise ng Panginoon na pagpalain ko, ang sino mang mag-bless sa bansang ito, pagpapalain ko rin. That is Abrahamic covenant. I will bless thee that bless thee, but I will curse thee that curseth thee. Mga kapatid. Alright? So, hindi, Brad, dapat maliwanag na yung Israel sa Bible is the same Israel ngayon.
Totoo po yan. Totoo po yan mga kapatid. Descendant po yan nila, descendant po yan nila David, no? Kaya nga, ang Panginoon someday will reign His throne in the throne of David. I-restore niya ang throne of David sa millennial kingdom. Literal, mag-upo siya sa throne of David, sa Jerusalem, the center of worship, one day sa millennium. Amen? Okay? So, peculiar people, Israel, take note, hindi mo pwedeng gawing Israel ang church. At ang church, hindi mo pwedeng gawing Israel. Magkaiba po yun. Brad, literal po yun na Israel, ito din, church din ito. Okay? Kaya hindi mo pwedeng pagbalik-balik ta rin yan. Hindi mo pwedeng i-claim ang promise intended para sa Israel. Alright. Okay. Now, the church, at sabi pa dito, through its covenants, this one great nation of priests shadowed the great things to come on earth through the Messiah. Sinong tinawag na apple of God's eye? Si David? Na yung, yung pinakasintro ng mata. Kaya nga, ang Israel ngayon, okay, idagdag ko lang mga kapatid, siya yung ating wall clock. Clock natin ngayon sa rapture. Kung anong mangyari sa Israel, part yan sa timing, mga kapatid, God's timing sa pagbalik niya. Oo. So, makunik natin ang Bible through sa nangyayari po sa Israel. Okay. Now, the church here, punta na tayo sa church, tapos na tayo sa Israel. Peculiar people, kingdom of priests, holy people or holy nation. The church here is not general congregation. Ang church naman dito, hindi yung church na galing sa wilderness. Hindi po yun. Ang gitukoy po dito na church, diyan ba tayo? Amen? The church here is not general congregation throughout all history. But that unique one body of church, which is called the body of Christ, composed of all redeemed in this dispensation, to show forth the fellowship of the mystery to all men and to the principalities and powers. So ang church po dito, yan ba tayo, Brad? Di ba na-remember niyo, Brad, 4 churches? Ano yung unang church? The church in the wilderness. Number 2, the church upon the rock. The third, the church, the body of Christ. And then the fourth one, the local church. Now, sa apat na 4 kinds of church, saan ito nag-refer? Itong church na ito, local church ba ito? Church in the wilderness ba ito? Or church upon the rock? So ang sagot po, the body of Christ. Okay? Wala itong pangalan na Baptist, wala itong pangalan kung anong sikta. Amen? The body of Christ, or composed of all redeemed believers. Lahat ng mga saved, lahat na naniwala, nag-believe, nag-trust sa gospel, ay na-member sa church na ito. At ito yung tinutukoy ni Jesus Christ, the church. Okay? Alright? The church here is not general congregation throughout all history, but that unique body, church, which is called the body of Christ, composed of all redeemed in this dispensation to show forth the fellowship of the mystery to all men and to the principalities and powers. Ephesians 1:20. Ephesians chapter 1, verse 20. Okay, let's read please. Ephesians chapter 1, verse number 20 to 23. Okay, let's read. All young people please, mga young people. Kahit 30 ka na, 40, basta single pa, young people ka pa rin. Young pa rin. Alright, sige. All young people. Okay, 20 to, until 23. Verse 20 to 23. Ready? Read. Reach the road of Christ, far above all principality and power and might and human and every name that's named, not only in this earth, but also in the nations of God. And God will
all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of creation, of all things. Amen. So, no need ko na explain. Amen? Klaro naman na ano ang body? Sino ang head sa body? Si Jesus Christ. Sino ang mag-fill sa body? Fill it all. Fill it all. Sabi niya, all in all is the Lord Himself. So, Jesus Christ is the head of over all things to the church. All right. Another verse. Chapter 4, verse number 4. Ephesians pa rin. Ephesians chapter 4, verse number 4. There is one body. That is the body of Christ. One Spirit, that is Holy Spirit. Even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, sunod. One faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Amen. Another verse, chapter 5, 5:23. Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every, amen? In everything. Verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So maliwanag, hindi ito lokal. Amen? This is the body of Christ. He is the head of the body. Kung gaano daw ang husband is the head of the wife, ganon din si Jesus Christ is head of the body, and we are member of His body. Okay? So maliwanag po na ang church na ito ay hindi pwedeng maging church of the rock or upon the rock. Hindi ito church on the wilderness. Instead, this church is invisible church, composed of all redeemed believers saved in the dispensation of grace. Okay? So magkaiba po. Magkaiba po yung church. Iba po, separate po ang church. Hello, amen? At Israel. Kaya, pag nakita kang Israel, huwag mong gawing church. Pag may nakita kang church, huwag mong gawing Israel. Now, bigyan ko kayo ng example. Sa mga common, kahit nung una, ganun din ang pagkapasa sa amin, pagka-intindi ko. Ang Malakay 3. Malakay chapter 3. Tingnan natin kadali. Chapter 1, if I'm not wrong. Okay. Tingnan nyo po. Malakay. Chapter 1 pa lang mga kapatid. Tingnan nyo na. Kung saan yan naka-address. The burden of the word of the Lord to Israel. Take note, to Israel by Malakay. Tapos, mag-jump na yun ang pastor. Tingnan nyo, ang basahin lang nila, Malakay 3:10. Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. So pag hindi mo yan istadihan, kaya anong explanation sa pastor? Sa Malakay 3:10, ang storehouse daw doon, yun na ang local church. Tama, mali. Kaya mag-tithes tayo. Kaya sabi ng Bible, dalhin sa storehouse, at ang storehouse na yan, yun ang local church.
Iyon ang kanilang banat na yun. Di nila alam, sinabi ng Diyos para sa Israel. Ginamit si Malakay. Israel, yung tithes na yun, para sa Israel, hindi local church. Nakuha niyo, Brad? At yung storehouse doon, literal talaga na storehouse. Na doon sa temple, mayroong specific room na lahat ng mga tithes nila, kasi livestock sila. Mga seeds, mga oil, fruit of the trees, unsa pa? Mga corn, mga livestock, doon nila i-store ang kanilang tithes. Hello? Ano pa mo? Bugtaw pa, bugtaw pa. Oh. So, ang ano nila, pag di mo Brad, na kayong tithing na yan, yes, biblical, totoo. Pero ang tanong, sinong sinabihan? Body of Christ ba, Brad? Local church bang sinabihan? Amen? Oh. So, dapat alam natin, mga kapatid. Kaya pag di tayo nag-aral, Brad, iba ang Israel, wag mong gawing Israel, gawin mo sa church, i-convert mong church. At ang church, i-convert mong Israel. Gihalo-halo mo na. Pero yun gani sabi ng mga pastor, Pastor, magtapik ka lang ng iba, wag mong hilabdan ng tithes. Mag-listen ka lang, ay wag lang ng tithes, wag mo na paghilabdan ng tithes na. As is lang. Tanong, Brad, kung mag-tithing ka, dapat maghalad ka man siyang sapat, Brad, Gapati ka man bala ang tithing part sa law? Yes or no? Agree ba ta? Kumbinsido ba ta nga ang tithing part sa law? O ngayon, agree ka ba rin ba nga ngayon sa panahon natin ngayon, nasa dispensation of grace na tayo? Agree ka ba? Yes or no? Yes. O, bakit ngayon, kung nasa dispensation of grace tayo, ngano magbalik ka pa man sa law? Tama? So, gihalo-halo mo. So, gibayulit natin ang principle sa Bible. Di tayo galit sa tithes. Tithing is good. Biblical yan, mga kapatid. Pero hindi na applicable sa ating panahon. Tama? Ang tao mo kasi hostile ba? Kulto, basta wala na tithing gani, ang brand. Tanawa mo na. Tanawa ng liberty. Kabalo ka mo ilang tiistan karon, way nagapati tithing. Tanawa, kulto na na. May mga comment, may mga, gyapon. Believe me or not, Brad, may mga amo na ilang brand sa ato. Gapati ta tithe, that is ara sa Bible. Pero Brad, hindi na compulsory. Pwede ka mag-tithe, ako ga-tithe ko, Brad. Pero governed by grace. Hindi na ko magsiling nga hadlo ko kay basin i-curse ko. Kay wala na gani ang curse si Jesus Christ. Redeem us from the curse. Amen. Oo. Ang point ko lang, proper Brad, careful ta. Hindi ta pag ano ang pag-interpret sa Bible ba? Ang Israel, Israel. Ang church, church. Hindi mo pwedeng Maliwanag, amen? Oh, so magkaiba po ito. Basic right division. Israel and church, magkaiba. Law and grace, magkaiba. Hindi pwedeng haluon mo na ang duha. Grace is grace and law is law. Church is church and Israel is Israel. Amen? Klaro po, mga kapatid. So, next Sunday, 4 man ito. Ano pa? Ang dalawa. Diyos and Gentiles. Okay, bigyan ko lang kayo ng clue. Earth and heaven, prophecy and mystery. Ayun. So, anong kaibahan? Kaya, dapat next time, Brad, kabalo ka, Brad, paano mo i-differentiate? Paki-explain, sabihin, anong kaibahan sa prophecy kag mystery? Dapat tayo na Christian, alam natin mag-explain. Amen? Kaya damo, bisan mga pastor karon, pamangkuton mo, anong kaibahan sa mystery program kag prophecy program? Ara na how? Ano nang? Revealed since the world began and keep secret since the world began. Oh, paano mo na karon ikuan? Maraming pastor di alam yung dalawang program dan. The mystery program and the prophecy program. Kaya ayop sa atin, mga kapatid, mag-learn tayo. Amen? Para na mga kapatid, testingan mo ibang mga pastor, kilala mo. Pastor, paki-explain daw, ano kaibahan sinang mystery program kang prophecy program? Mga ngana, ano na? The first time ko kabati, So, advantage ta. Amen? Kaya, magbalik tayo sa hapon. Para marami tayong ma-learn, mga kapatid. No? Mag-enjoy tayo.
at di ta may isahan, Brad. Mas lamang ta, ligtas ang may alam. Ha? Kaya sa message natin kaniyang umaga, dapat biriyan tayo. Amen? Biriyan. Search the scriptures daily, whether those things were so. Amen. Tindog ta please, and let's have our prayer. Father God in heaven, thank you Lord sa hapon na ini. Thank you Lord sa blessing, sa excitement, sa joy. Maka-learn together kami sa imong pulong. Kag Lord, ako gid nga blessing, amon ma-differentiate Lord paagi sa